Wait. Isa sa pinakadinarayo ng mga turista dito sa Victoria, Australia ay ang tinatawag nilang 12 Apostles. Pero alam nyo ba na hindi naman talaga sila 12? Sa tingin nyo, ilan na lang sila ngayon? I-share namin ang sagot later in this video. So, dyan ka lang! Hey there Tipeter, we are Vince and Josh, and we have been travel blogging for the past 15 years. And Australia is one of our most explored countries. In this video, samahan nyo kami papunta sa sikat na 12 apostles na rock formations. Pero hindi tayo basta didiretso doon. We'll take the scenic route and make stops along the Great Ocean Road. Halos 20 katao tayo sa trip na to kasi kasama ulit natin ang family ko, family ni Yosh, and ilan sa mga closest friends namin, including our teammate Asta of Ganito Friend, ang podcast co-host nating si Ces, and editor nating si Paikan, and ang content creator friend nating si Jax. In this video, we'll weigh in kung isang attraction or kung ang gagawin natin ay worth it or kailangan bang i-rethink it kung may dapat pang i-consider. Pero personal opinion ko to ha. If may iba kang take, that's okay. You can share too sa comment section ng video na to. Dahil 20 packs tayo, minabuti naming mag-rent na lang ng minibus that can accommodate up to 24 packs for only 1,606 Australian dollars or 57,800 pesos. So kung i-compute mo siya per person, dahil 20 packs nga kami, lalabas na 80.3 AUD or roughly 3,000 pesos lang siya per person. Malaking mura kesa mag-tour kami isa-isa. With driver na yan ha, and familiar naman yung na-assign na driver sa area. Tapos, dahil nakapunta na dito si Yosh dati, siya na yung nagsilbing tour guide namin. Malamang hindi naman kayo kasing dami namin, so kung solo, couple, or small group kayo, better option is to join a group tour. Meron namang available on Klook. Ito yung in-avail ni Yosh dati, and sabi niya sobrang nag-enjoy sila ni nanay noon. It costs around 5,500 pesos per person. Pero kasama na dyan ang hotel pick-up and drop-off, may pa-morning tea rin. Sort of mini breakfast with coffee and cake. English speaking guide and Wi-Fi sa sasakyan. Considering na more than 12 hours ang tour, sulit na rin yan. Mas sulit pa kung gagamitin ninyo ng discount voucher namin. You can visit thepoortraveler.net/Klook to automatically redeem the discount or manually enter our promo code thepoortravelerklook for up to 300 pesos off. You can use it up to 5 times. And kung gusto niyo ng mas malaking discount, use TPT Klook 5 for up to 500 pesos off naman. Pero yung TPT Klook 5 na code, it will only work if you book sa bit.ly/12apostlesklook. Every time you use our codes, you also help us create more informative travel videos like this. Kasi we get credited for every booking at no extra cost to you. May discount ka pa nga, so win-win tayo dito. Anyway, sa Klook na tour, ang mga usual stops ay Surf Coast Shire kung saan isi-serve yung coffee, tea, and cake. Memorial Arc sa start ng Great Ocean Road. Kenneth River Park for koala spotting. Apollo Bay, ang usual lunch stop. Great Otway National Park kung saan ka pwedeng mag-forest walk. Yung 12 Apostles ang main attraction dito and katabi nitong Gibson Steps. And finally, Lockard Gorge before bumalik ng Melbourne. Yes, maraming stops considering na sobrang magkakalayo ang mga yan. Siksik yung itinerary. Pero dahil nga marami kami kasamang seniors na may problema na sa tuhod and naka-private shuttle naman kami, minabuti na naming skip ang Surf Coast Shire na stop and dumiretso na sa Memorial Arc. This Memorial Arc marks the start of the Great Ocean Road. Actually, pinatanggal din namin to sa itinerary namin pero nag-insist yung driver nating si Akif na mag-stop na rin dito kasi madadaanan din naman talaga. And it's a great decision kasi mas nabigyan ng context sa amin kung ano ba itong Great Ocean Road. And bakit ba ito tinatawag na great? What's so great about it? Well, two things. Una, yung sheer ganda nito. It's regarded as one of the most scenic drives in the world.
But most importantly, sa haba nitong 243 kilometers, it is considered the largest or the longest war memorial sa mundo. Daan pero war memorial? Yes, kasi it was built from 1919 to 1932 in honor of 60,000 Australian soldiers na nasawi noong World War I. And yung nagtayo nito, mga sundalo rin na umuwi from the war. Another reason din kasi kung bakit ginawa to was to create jobs for the returning soldiers. Pero it proved to be a dangerous undertaking din talaga. Marami rin ang namatay just to build this road. Katabi lang to ng beach, so pwede nyo rin silipin ang dagat from here. Kilala ang area na to sa banks ng Kenneth River dahil sa dami ng mga koala and native birds na makikita dito. Sabi ni Yosh, nung last visit nila, sobrang daming Australian king parrot and immediately pagdating nila, may lumipad agad sa ulo ni nanay. Wala naman daw silang dalang food pero lumapit ang mga ibon. Siguro dahil nasanay sila na kapag may turista, may nagpapakain. Dati yon. Ngayon, since matagal nang pinagbawal ang bird feeding, mas mairap na sila. You can still admire them from a distance. Itong visit namin, ang dami naming nakitang mga sulfur-crested cockatoo. Actually, hindi mo kailangan maglakad ng malayo. Sa Bukana pa lang, andyan na sila. May koala din kaming nahanap pero tulog siya and medyo mataas. So, pet lang ang nakita namin. Because we're dealing with animals, hit or miss to. Minsan marami sila, minsan konti lang, minsan sobrang taas nila. Pero if may iba kayong wildlife center na i-visit habang nasa Melbourne kayo, in my opinion, better na skip na lang to and use the time na matitipid to stay longer sa mismong 12 Apostles site. Anyway, nagutom kami sa paghahanap ng koala pero buti na lang, lunch stop na. This is Apollo Bay, a coastal town along the Great Ocean Road na paboritong lunch stop ng mga tour operators. Marami namang pagpipilian dito, pero generally ay mas mahal dito kumpara sa Melbourne. May mga mas mura naman na cafeteria style, pero dito kami dinala ng driver namin sa Chinese restaurant na to. Nirequest kasi ng mga senior namin kasama na sana ay may kanin and proper ulam ang lunch. Miss na daw nila eh. Ganito kasi yan. Although second Melbourne vlog pa lang natin tong video na to, in reality, day 4 na kasi namin ito. Sa previous video, napakita na namin yung day 1. Anong ginawa namin nung day 2 and day 3? Tsaka na siguro namin i-share pag ready na. Pero if ayaw mong mamiss yan balang araw, subscribe ka na to this channel. Click the bell icon beside it and select all para lagi kang updated kapag may new videos tayo. Basta sa ngayon, unahin muna natin tong Great Ocean Road kasi ito yung pinupuntahan talaga ng mga turista. So going back to Apollo Bay, kahit pricey talaga, natuwa naman yung mga kasama namin kasi naka-rise na sila ulit. From Apollo Bay, mag-start lumayo ang Great Ocean Park from the shore and papasok sa Great Otway National Park, which is covered by rainforest. Maraming trails dito pero for day trippers, ang pinaka-popular ay ito. Kasi maigzi and madali lang. Maigzi kasi wala pang 1 kilometer ang trail and madali lang kasi may boardwalk naman. Gahigante daw ang mga puno dito and marami ring photo spots. Nga pala, hindi kami nag-stop dito. Itong mga videos na to galing pa sa previous trip ni Yosh. Sa sobrang dami namin and marami kaming kasamang senior and may mga problema na sa tuhod, naturally mabagal kami as a group and kapos na sa time. So nag-decide na lang ang paladesisyong driver namin na dumiretso na sa 12 Apostles. Although nakakahinayang, I think good call naman yun dahil nga yun naman talaga ang main attraction. And eto na, dumating na tayo sa main event. Nandito na kami talaga sa balak namin puntahan. Nandito na kami sa 12 Apostles. So dito, may dalawang options. May pang senior friendly, flat lang, lalakarin nyo para makita nyo rock formations o yung 12 Apostles. May mga view decks. Tapos, senior friendly or may mobility issue, pwede din. Tapos yung second option naman is if
Maliksi pa kayo, kaya nyo pong mag-akyat, baba. At merong stairs doon sa other side na pwede kayong bumaba para doon sa beach. Maglakad-lakad kayo. Yan. Ganda. Ang The 12 Apostles or Port Campbell Limestones, hindi naman talaga 12 limestones ang nakatayo dito. Before 2005, merong 9 na batong nakatayo pa, pero ngayon meron na lang 7 natitira. May 2 nang gumuho, noong 2005 and noong 2009. Nung dumating kami dito noong 17, malamig. Tapos yung forecast for the rest of the week is malamig na. Well, actually hanggang 20th lang yung lamig. And then pagdating ng 21, nasa 32 degrees ulit. Pero so far, hindi. Lamig-lamig pa. Which is okay. Kasi gusto ko na ito kaysa naman dun sa tagak-takang pawis. Medyo sunny. Ganda. After namin pagsawaan ng view ng 12 Apostles, nag-decide kami pumunta sa Gibson Steps. May 2 paraan para mapuntahan tong Gibson Steps. Una is maglakad. Pero warning ha, mahabang lakad to. Around 1.2 kilometers na lakad. Siguro 15 to 20 minutes. Okay. After natin dun sa view deck, dito naman tayo sa Gibson Steps. Malakas pa naman ang mga tuhod natin, guys. Kaya, go, go, go! Kung may sarili kayong sasakyan and wala kang energy or time, better na i-drive nyo na lang. Kasi yung entrance dito sa Gibson Steps ay katabi lang din ng daan. Kung naka-group tour ka naman, usually ay may stop dito, basta may enough time pa. Pero according sa tour guide ni Yosh dati, kapag kapos na sa oras, itong Gibson Steps ay nasa-sacrifice. Anyway, mula sa entrance, may stairs pababa that will lead you to the beach. Maganda rin ang view dito and very picturesque. It was named after a certain Mr. Gibson na noong 1800s ay may bahay sa area. Matagal lang nakatayo yung steps, pero nag-contribute siya sa pag-improve nito. And nakilala rin siya kasi tumulong siya sa pagsagip sa survivors ng isang ship na nag-run aground dito sa area. Ang pangalan ng ship, Loch Ard. On that note, let's proceed na to our last stop sa tour na to. Like the 12 Apostles site and Gibson Steps, itong Loch Ard Gorge ay part pa rin ng Greater Port Campbell National Park. Sobrang ganda dito, and kung kaya nyo, maglaan kayo ng longer time dahil mas maraming makikita dito kaysa sa 12 Apostles. Dahil na rin sa topography nito, ang daming viewpoints dito, connected by 4 walking tracks. And madalas ay hindi na to na-explore lahat dahil kinakapos sa oras. Yung una is the Loch Ard Gorge itself. Gaya ng sabi ko kanina, it was named after the ship na naksidente dito sa area. Meron tong 36 crew and 18 passengers, pero 2 lang ang nakaligtas. And dito sa Loch Ard Gorge,
meron tong beach sa baba kung saan lumangoy yung dalawang shipwreck survivors. When we visited, for some reason, the beach was temporarily closed. So itong nakikita niyong pics from yung previous trip pa ni Yosh. And kahit open pa siya, I think mahirapan ng mga kasama naming seniors kasi pababa siya. May hagdan papunta sa beach and may malaking cave din. Maganda raw, sabi ni Yosh. Pero syempre, nakakapagod umakyat pabalik. From the top, may trail din na papunta naman sa tinatawag nilang Island Arc Lookout. Kasi from here, may magandang view ng natural arc sa hindi kalayuan. Malayong lakad din daw to ha. Dito sa tapat na to, lumulubog ang araw. So magandang sunset spot to kung winter ka pupunta. Dahil nga sarado yung Lockhart Beach and na-cover naman na ni Yosh yung area na yun dati, mas pinili namin explore tong other side. Mas maigsi ang lakad dito, so perfect sa mga kasama naming seniors, pero hindi ka naman lugi sa view. May dalawang attractions along this trail. Yung una is the Tom and Eva Lookout. Ha? Sino naman sina Tom and Eva? Naalala nyo yung kinuwento ko kaninang dalawang survivors ng barko? Sila sina Tom Pierce and Eva Carmichael. And at that time, naging legend sila sa Australia and sa England. And sa kanila ipinangalan yung dalawang breathtaking na rock formations na to. Konting kembot lang from here naman, you'll find the Razorback. Yan ang name dahil sobrang narrow nito. Ang ganda dito. Tiba-tiba ang mga mata sa dami ng nakakamanghang sights. Parang wala pang 5 minutes yung second lookout. So pinuntahan na namin to. So yung tinatawag nilang Razorback lookout. Doon sa harapan. Parang Razorback formation. If nasa helicopter ka or airplane or if nag-drone ka, yan. Pag nasa taas, sobrang nipis lang niya. Tapos si mama ko, was yung kapatid ko yan si Elaine. Si Elaine first travel niya outside. Ay, hindi. Ito, second na pala niya. First time niya sa Australia. First trip natin, Hong Kong, di ba? And China. Oh, Hong Kong tsaka Shenzhen, China. Si mama, nakasama ko na sa Singapore, Hong Kong, China, ngayon Australia. So ma, musta naman ang experience? Very good. Very good, very good. Nice place. Pagod na? Ay! Not really. Wow! Kaya pa daw. Kaya pa. Ito na yung last stop natin. From here, non-stop drive na pabalik to Melbourne. And by 8 PM, nasa city center na kami ulit. So halos saktong 12 hours yung naging tour namin. Anong verdict? Worth it ang pagpunta natin dito. Medyo may kalayuan lang to from Melbourne CBD. And that's it for today's vlog. Bukas, pupunta naman tayo sa Werribee para makakita ng white rhinos, gorillas, and lions. Kaya if ayaw nyong mamiss yan, make sure na nakasubscribe ka dito sa channel natin, ring the bell beside it, and choose all para notified ka kapag uploaded na yon. If sa Facebook ka nanonood, don't forget to like and follow this page na rin. Kung meron kang questions, i-comment nyo lang below or you can also follow and message us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!